Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Panginoon, isugo mo ang iyong espiritu at pagpanibaguhin mo ang muka ng aming mundo. Ang mabuting balita sa araw na ito ay mula kay San Mateo Kapitulo 14, versikulo 22 hanggang 36. Matapos paramihin ni Jesus ang tinapay at isda, pinasakay niya ang kanyang mga alagad sa bangka, at sa dilim ng gabi sila ay sumagwan at pumalaot. At si Jesucristo ay naiwan upang manalangin. Habang ang bangka ay nasa laot at ang mga alagad ay sumasagwan, sinalpok sila ng malalakas na alon. At sila ay nahihirapan dahil pasalungat sa kanila ang hangin. At nang madaling araw na, ay sumunod si Jesus sa kanila na naglalakad sa ibabaw ng tubig. At nang mamasdan nila ito, sila ay kinilabutan sa takot. Akala nila siya ay multo, kaya sila ay nagsisigaw. Ngunit sinabi ni Jesus, "Huwag kayong matakot, ako ito." At ang mabuting balitang ito ay isang eksistensyal na kalagayan nating mga tao. Na minsan dumadaan ang ating buhay, ang ating kasaysayan sa kadiliman. Tulad ng mga alagad na sumagwan sa dilim ng gabi. At ang kadiliman ng ating buhay ay minsan dahil sa mga dinaranas nating malalaking alon. Problemas, suliranin na nais tayong palubugin. Mabibigat na sitwasyon at kalagayan. Minsan naman nahihirapan tayong maglakbay sa buhay dahil tila ba mali ang lahat. Pasalungat ang hangin. At halos maubusan na tayo ng lakas. At sa tagpong ito, sa dilim ng gabi ay dumarating si Jesus sa pagmamadaling araw. Ang salitang ito, na pagdating ni Jesucristo sa oras ng pagmamadaling araw, ay isang napakagandang larawan. Sapagkat ang madaling araw ay hudyat na tapos na ang gabi. Tapos na ang kadiliman at dumadating na ang liwanag. At ang ebanghelyong ito ay nagsasabi sa atin na totoo, may mga kadiliman, may mga bagyo, may mga malalakas na alon sa ating buhay. Ngunit natatapos ang gabi at dumarating ang liwanag. Natatapos ang mga unos at dumarating ang katahimikan. Natatapos ang malalaking alon at dumarating ang kapayapaan. At ito ang pagdating ng ating Panginoon sa ating buhay. Ngunit minsan, akala natin si Jesucristo ay isa lamang multo, katulad ng sigaw ng mga alagad. Ang multo ay hindi totoo. Isang usok, isang hangin. At minsan dinadala tayo ng malalaking alon at madidilim na kalagayan ng ating buhay sa paniniwala na walang Diyos o hindi totoo ang Diyos. Isa lamang siyang multo. Ngunit ang ebanghelyong ito ay napakaganda sapagkat sumisigaw ang ating Panginoong Hesukristo. Huwag kayong matakot, ako ito. Na para bang sinasabi niya sa atin, huwag kang matakot. Ako ito. Totoo ako. Kaya nga para patunayan na siya ay totoo, nagsalita si Pedro, "Panginoon, kung talagang ikaw nga iyan, hayaan mong ako'y pumunta sa iyong kinaroroonan diyan sa ibabaw ng tubig. Halika," sabi ng ating Panginoong Hesus, at si Pedro ay lumakad din sa ibabaw ng tubig papunta kay Jesus. Ngunit nang mapansin niya na malakas ang hangin, siya'y natakot at nagsimulang lumubog. "Panginoon, sagipin ninyo ako." Sabi ni Jesus, "Bakit ka nag-alinlangan?" At sinagip niya si Pedro, sumakay sila sa bangka at tumigil na ang malalakas na hangin. At nakilala nila na siya ang Panginoong Jesus at sinabi nila, "Tunay nga pong kayo ang anak ng Diyos." Katulad ni Pedro, tayo ay may karanasan na rin makalakad sa ibabaw ng tubig. Ang tubig ay simbolo ng kamatayan. Sa lumang tipan, ito ang dagat na pula.
Ito ang tubig na lumipol sa sangkatauhan ng panahon ni Noah. Ang tubig ay nakakakilabot. Ang tubig ay simbolo ng kawalang kasiguraduhan, lalo pangat malalakas ang alon nito. Ngunit ang ating Panginoong Jesucristo ay lumakad sa ibabaw ng tubig. Ang ibig sabihin, lumakad siya sa ibabaw ng kamatayan. Siya ay mas makapangyarihan sa kamatayan at siya ay nagtagumpay dito. Si Pedro ay nakalakad ng ilang sandali sa ibabaw ng tubig, katulad din ng ating mga karanasan. Dahil sa pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, sa paniniwalang hindi siya multo, kundi siya ang totoong Diyos, anumang tubig, anumang alon, anumang bagyo ang dumaan sa ating buhay, maaari tayong lumakad sa ibabaw ng mga ito, sapagkat ang ating Panginoong Jesucristo ay nagtagumpay na sa kanila. Ngunit ang nangyari kay Pedro ay naalis ang kanyang paningin kay Jesus. At itinuon niya ang kanyang pansin sa malalakas na hangin, malalaking alon, at sa tubig. At ito ang nangyayari sa tuwinang naaalis ang ating paningin sa Panginoon. Lumalayo, at ang binibigyan nating pansin at ang binibigyan natin ng diin ay ang malalaking suliranin, hilahil, mabibigat na problema ng ating buhay. Totoo, lulubog tayo. Ngunit sa ebanghelyong ito, naroon pa rin ang ating Panginoong Hesus. Hindi pinabayaan si Pedro kung paanong hindi niya pinapabayaan tayo ngayon. Kaya nga sinasagip niya si Pedro at sinasagip niya tayo. Sumakay siya sa bangka at pinatahimik niya ang lahat. Isang napakagandang mabuting balita. Paanyaya sa atin ng Panginoon na huwag matakot sa malalaking alon sapagkat siya ay totoong Diyos. Siya ay totoong makapangyarihan na pinagtagumpayan na ang lahat para sa atin. Maglakbay sa buhay na ito sa ibabaw ng mga alon at tubig, hindi nakatingin sa ating mga kahinaan, hindi nakatingin sa ating mga kakayanan, kung hindi nakatingin sa ating Panginoon na sa tuwina ay umaagapay at sumusubaybay sa atin. At dadalhin niya tayo sa bangka hanggang maitawid tayo sa kabilang ibayo. Ang kabilang ibayo ay ang tahanang walang hanggan sa kaharian. At doon tayo naisamahan ng Panginoon. Sa piling niya, kapiling natin ang Diyos na makapangyarihan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.